Our time may be full of struggles, and so is peace. Our situation may be full of hatred, and so is love. This life may be full of uncertainties, and so is hope. Let the Word of God bring comfort in this troubled world, and His salvation free us. Previously on Gospel of Salvation. Dahil sa mga natatakot sa Panginoon, laging naroon ang kanyang pagliligtas. Hindi lamang po sa ating katawan, kundi lalong higit sa ating mga kaluluwa. Praise the Lord! Today, let us join Presbyter Dante Abainza in another episode of Gospel of Salvation. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Glory, glory to God. Kami po ay nagpupuri sa iyo. Aming kinikilala ang iyong mga kabutihan sa amin sa bawat araw. Maraming salamat at lagi kang nakaalalay sa amin. At sa mga pagkakataong ito, gawin mo po na sa pamagitan ng iyong mga banal na salita, ang aming mga buhay ay magabayan mo sa mas maganda pang kalagayan. Ikaw po ngayon ang magpala, manguna, at mga siwa sa aming pagbubulay ng iyong mga banal na salita. In Jesus' name, Amen. Glory to God. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat tayo ay muling magkakasama-sama upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sa mga taong maibigin sa katotohanan, ang Word of God ay kanilang kalakasan at kinasasabikan. Sa mga pagkakataong ito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ating pong pag-aaralan, mga hakbangin upang makapaglingkod sa Diyos. Aklat ng Juan 12, ang talatay 26, kung sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Mga kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos ay gagawin natin hindi po sa ating sariling paraan, kundi sa pamantayan at sa kaparaanan ng Diyos, doon po natin ito gagawin. Kaya hindi po maaari na basta na lang, ako, ito ang gagawin ko. Ako, maglilingkod ako, ito ang gusto ko. O kaya ay, bahala na kung kailan ko gustong maglingkod. Hindi po ganon. Kundi ang Diyos ay meron pong pamantayan. Kaya nga po mga minamahal, halimbawa, sa school, kapag ikaw ay mag-aaral, sa paaralan ay merong mga panuntunan na dapat mong gawin o kaya ay sundin. Hindi lamang po sa school, maging sa company o sa isang kumpanya, meron niyang mga regulations na dapat ay lakaran mo, dapat sundin mo para maging maayos ang iyong kalagayan. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya ng sabi ng Panginoon, kung sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Basahin po natin muli ang Juan 12, ang talata ay 26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan naroroon ako, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Ngayon, tingnan po natin, ano-ano ang mga hakbanging dapat gawin upang makapaglingkod sa Diyos. Una po,
sumampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Juan 20, ang talata ay 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yan po ang pangunahin. Sumampalataya tayo na si Kristo, ang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Ano po ang layunin? Bakit kailangan tayong sumampalataya? Ang layunin po ay upang matanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa bago tayo gumanap ng mga paglilingkod. Unang Pedro 1 talatang 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Glory to God. Ang pangunahing nais ng Diyos, ibig ng Diyos, mga kaibigan, para sa ating lahat, na tayo po ay makatanggap ng kaligtasan at makaalam ng katotohanan. Sinabi po yan sa aklat ng unang Timoteo 2, mga talatang 3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Yun po ang nasa puso ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, tayong lahat makatanggap ng kaligtasan. Kaya nga po, ang tugon ng mga apostol sa tanong na, anong gagawin namin upang maligtas? Ang sagot ay, dapat kang manampalataya. Basahin po natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, 16, ang talatay 30 hanggang 31. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Glory to God. Pagkatapos pong sumampalataya, pangalawang hakbangin ay magpabautismo upang mapatawad ang kasalanan natin at tanggapin natin ang kaloob ng Holy Spirit. Gawa 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa panahon po na mapatawad ang ating mga kasalanan at matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, maalis ang pader na nagpapahiwalay sa Diyos at sa atin. Yan po ay ang ating mga kasalanan. Efeso 2:13 hanggang 14. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ano po yung pader na ito na nagpapahiwalay? Ito po, mga kaibigan, ay ang ating mga kasalanan. Isayas 59, talatang 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Yan po pala ang kasalanan, naging pader na nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. Ngunit kung tayo ay magpapabautismo,
yung kasalanan ay mapapatawad. Magigiba ang pader na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo upang tayo'y makapagpasimula sa paglilingkod. Dahil po, kung hindi tayo mapapatawad sa kasalanan, kung hindi tayo magpapabautismo, wala tayong kakayanang maglingkod. Dahil ang kasalanan ang gumagawa sa tao upang hindi niya maganap ang kalooban ng Panginoon. Tingnan po natin sa Roma 7:19 hanggang 20. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Ang kasalanan ay tumitira sa tao. Kaya kapag nakalaya tayo sa kasalanan, napatawad ang ating mga kasalanan, magkakaroon tayo ng kakayanan upang ganapin ang mga paglilingkod sa Diyos. Glory to God. Pangatlong hakbangin, kailangang maging kabahagi po tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon po ang naglalagay ng mga taong maglilingkod sa Kanya. Ayon sa patotoo ni Apostol Pablo, sa aklat ng unang Timoteo, 1 ang talatay 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yan po ang pagpapasalamat ni Apostol Pablo. Siya'y sumampalataya, siya'y nabautismuhan, at siya ay inilagay ng Diyos sa Kanyang iglesia upang siya ay makapaglingkod. Aklat po ng Gawa, 2:47 sa King James Version, Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Diyos po ang naglalagay sa iglesia ng mga taong maglilingkod sa Kanya. Ngayon, maaaring sabihin natin, alin pong iglesia o kalipunan? Saan church? Sa banal na kasulatan na napakaliwanag po. Sa salita ng Diyos ay napakaliwanag po. Ang iglesyang tinutukoy ay ang iglesyang nilagyan ng Diyos ng apostol na buhay na tagapanguna. Unang Korinto 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Glory to God. Kaya nga po, ang Diyos ay naglagay ng apostol. Bakit natin sinasabing buhay? Sapagkat hindi pwedeng yung patay ay mga siwa sa iglesia at gabayan ang mga tao sa paglilingkod. Imposible yun kapag patay na. Kaya kapag tayo'y sumampalataya, nagpabautismo, gaganapin natin ang paglilingkod sa Diyos sa makaapostol na pamamaraan. Kaya nga po, ang pahayag sa Gawa 2, talatang 41 hanggang 42, na ang mga nabautismuhan ay nanatili sa turo ng mga apostol at gumawa ng mga paglilingkod sa loob ng iglesia. Basahin po natin. Yaon ngang nagsitanggap ng Kanyang salita ay nangabautismuhan at naparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa at sila'y nagsipanatiling matibay
sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Glory to God! Kaya yung mga sumampalataya, nabautismuhan, nalagay sa kalipunang pinangungunahan ng buhay na apostol at naglingkod na natili sa pagsunod sa makaapostol na turo at gumawa ng mga paglilingkod, panalangin, mga pagsamba. Glory to God. Kaya alam nyo mga kaibigan, sa paggawa natin ng mga paglilingkod, magbubunga ito sa atin ng banal na pamumuhay. Mababanal ang ating buhay sa lupang ito. At hindi lamang po yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit sa hinaharap na panahon. In Romans chapter 6, verse 22, New Living Translations, "But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life." Sabi ng kasulatan, pag nakalaya na raw sa kapangyarihan ng kasalanan, ang ating buhay ay magbubunga ng kabanalan at buhay na walang hanggan. Kaya naman po mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron siyang salita na gabay natin upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa aklat nga po ng Colosas 3:23 hanggang 24, "Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo." Napakagandang basahin, napakagandang katotohanan na pag tayo raw ay maglilingkod sa Diyos, gawin natin ang buong puso. At sa likod ng paglilingkod na ito, tatanggapin daw po natin ang ganting mana. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Kaya po, ang panalangin ko sa Diyos na nawa, lahat tayo ay makaganap ng mga hakbanging ito upang tayo po ay sama-samang makapaglingkod sa Panginoon. Sumampalataya tayo para tayo maligtas. Pangalaway, magpabautismo upang mapatawad ang ating mga kasalanan at matanggap ang Holy Spirit. Pangatlo, tayo ay maidagdag ng Panginoon sa Kanyang iglesia na pinangungunahan ng buhay na apostol. Kung magkagayon, ang paglilingkod ay magagawa natin na matagumpay. Ang sabi ng Panginoon, kung sino mang naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Kung saan ako nandoon, ay doroon naman ang lingkod ko. Kung sino mang tao ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat hindi nagkulang ang mga salita mo upang kami ay gabayan sa buhay na kalugod-lugod sa iyo. Tinuruan mo kami at patuloy na tinuturuan sa magitan ng mga pag-aaralan kung paano kami makapaglilingkod. Salamat po, O Diyos na maibigin. Lingapin mo po ang aming mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan o di kaya ay nasa kanilang mga paghahanap buhay. Ikaw po ang Diyos na magbiyaya na kami ay magkasama-samang maglingkod sa iyo, taglayang kaligtasan at ang pangakong buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga katotohanang aming napag-aralan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon
Salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na episode. Tayo po ay magsama-sama. Lumago, matuto, pagpalain ng mga salita ng ating Panginoon. God bless you all.